kailangan natin maging malinaw, sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito. Dalawang bagay po yung unang dapat linawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong issue na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat po ng mga dokumento, SALN, BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth. Isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there from 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong panig. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Ibig sabihin, o sige, sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Ibig sabihin, pwede pa nila itong i-dismiss outright. So, hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi nung kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam, no? So, meron silang jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung magpapakita sila. But, bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para magpresenta ng kanya pong mga ebidensya.